this is your boy. Welcome back to my channel. So, isa sa pinaka kon topic natin ngayon yung 'di ba sa mga vlog ko noon in-upload, nag-update ako sa inyo na nakabili ako ng Nintendo Switch 2 weeks ago yata yun yung in-upload natin dito sa channel. So, nag-upgrade ako sa PS4. So, don't get me wrong, na-enjoy ko yung Nintendo Switch. Pero habang nilalaro ko siya, month by month, week after week, parang stagnant yung mga games na lumalabas sa kanya. Parang hindi nag-level up. Saka konti yung exclusive games sa Nintendo Switch. Kumbaga pang bata. Pero na-enjoy ko yung Switch. Natapos ko ulit yung Final Fantasy Crisis Core na nalaro ko din sa PSP. Nilabas na ulit yung Crisis Core sa Nintendo Switch, PS4, PS5, sa iba-ibang platform. So, pero, di ko pa pala nasabi sa inyo na nag-upgrade din ako ng Nintendo Switch. Diba ang una kong Nintendo Switch is version 2. Tapos lumabas yung OLED na version ng Nintendo Switch. Nag-upgrade din ako dun sa OLED na Nintendo Switch. So, ang difference lang naman ng version 2 sa version OLED, yung screen, saka yung stand niya, yun yan. Segway lang yun. So, marami magsasabi na bakit di pa PS5 yung pinag-upgradean mo. So, kasi ang Nintendo Switch PS4, malapit ang pricing eh. Malapit ba? Siguro more than 3K lang yata ang diferensya. Kasi nakuha ko yung OLED ko 15,495, ganyan, something sa isang store na pinagkakatawalaan ko pagdating sa mga games, accessories. So, bakit di pa daw PS5 yung kinuha ko? Bakit di pa daw PS5 yung upgrade ko? So, kasi ang PS5, ang layo ng presyo sa PS4. So, isang dahilan pa. For me lang to for me. Ang nagagawa ng PS5, kaya din gawin ng PS4. Ang diferensya lang ng PS4 sa PS5, graphics. Saka pag nag-upgrade ako ng PS5 to pag galing ako Nintendo Switch, nag-upgrade ako ng PS5, bibili pa ako ng panibagong TV, panibagong monitor. Dito yan sa pagdating sa PS4, gamit ko pa yun nung dati kong monitor. Diba? Ang laking diferensya kasi ng pricing talaga ng PS4 sa PS5. Take note, almost half ang diferensya ng price. Isa pa, games.
parang point mo yan overpriced na tayong games ng PS5. Hindi naman overpriced. Kung tutuusan, tama yung pricing na yan, pero for me, parang hindi yung games ng PS5. Sa konti pa lang yung malabas na games sa PS5. Hindi katulad nung sa PS4. Ang daming exclusive. At one thing pa sa mga naka-PS5 dyan, PS4 games pa rin naman ang gamit nila. Nag-update yang PS4, karamihan pa nang nilalayo sa PS5, PS4 games. Ang isang downside lang naman sa PS4, yung mga bagong games tulad ng Spider-Man 2, Tekken 8, yung mga high-end games talaga na lalabas sa PS5, hindi na lalabas sa PS4. Pero, for me, ang dami ko pang pwedeng layuin sa PS4. Ang daming exclusive sa PS4 tulad ng The Last of Us 1 and 2, Spider-Man 2018, God of War 2018, Uncharted, diba? Detroit Become Human. So, the list goes on sa mga exclusive ng PS4. Saka, hindi ko pinopromote na bumili ng second hand. Kung may budget man kayo, bumili na kayo ng brand new para kayo ang unang gagamit. Kasi may mga account na pag binili nun ng second hand, yung type ng account sa game. Di ba? Yung mga game na sinayang sa PS4, naka-ban dun sa account. Hindi na din magagamit yung ibang games. So, pero kung ako sa inyo, bumaba na kasi ang presyo ng PS4. Dati, ang unang tingin ko sa PS4 is 19,000 or 22. Yung Pro, yung Pro. Ang Slim nata 18 na lang. Dating 20, hindi, 18, ngayon 17 na lang, 17 mo na lang makukuha ang Slim, brand new. Pero kung wala talaga sa budget ang brand new, pwede naman second hand. Ang dami mong makikita ang second hand na PS4 Pro and Slim sa market ngayon. Pero wala ka na makukuha ang original na unang version ng PS4, yung unang version ng PS4, wala ka na makukuha ganon. Ang makukuha mo na yan sa market is PS4 Pro and Slim. Nagtry akong humanap ng PS4 Pro. Siguro babanggitin ko na yung name sa Datableed, Game Extreme, Game 1, Game Line. Nagtanong na din ako sa kanila. Wala na. PS4 pero walang stock. Ang meron na lang na stock is Slim. Tapos,
dalawang variant kasi ang Slim. Dalawang version ang Slim. Isang 1 terabyte at isang 512 gig. So, yung nakuha kong variant o version ng PS4 Slim is 1 terabyte na. Kung para sa akin, kailangan pa ba mag-upgrade ng SSD sa PS4? Kasi pwedeng upgradable ang PS4 in your own risk na lang, nasa inyo na yan. Pero for me, hindi ko ina-advise na mag-upgrade ng SSD sa PS4 kung casual gamer ka lang like me. Kung streamer ka, competitive gamer, yan, pwede ka mag-upgrade ng SSD sa PS4. Pero nasa inyo na yun kung masayama ng madamage pa ng PS4, no? Nasa inyo yun. For me, hindi advisable na mag-upgrade ng SSD sa PS4 kasi HDD ang gamit ng PS4. So, marami nag-aayok sa akin na bibilis daw yung PS4. Bibilis daw yung PS4 ko sa loading times, sa mga loading times, sa mga downloading, bibilis daw. Sinabi ko na lang na hindi ko na kailangan mag-upgrade ng SSD sa PS4 kasi casual gamer lang ako. Ang mga nalaro ko sa PS4 ko, God of War 2018, Spider-Man 2018, pero take note, ngayon, last day ko lang nakuha yung PS4 ko, June. God of War, Spider-Man, Hogwarts Legacy, Detroit Become Human, WWE 2K23, UFC, mga common games lang muna. Saka Detroit Become Human, isa sa pinakamagandang kwentong na nalaro ko. Detroit Become Human. Ang God of War, hindi mo kakayanin pag hindi ka matyaga at kakain ng oras talaga ang God of War. Spider-Man 2018, NBA 2K23, may career mode, kakainin talaga oras mo nun. Yung tatlong game na nalaro ko sa kayong Hogwarts Legacy, kinain yun yung oras ko, pero masaya naman sa pag-upgrade ko ng gaming console ko. So, kung tatanungin ako kung sulit pa ba ang PS4 sa 2024, sa ngayong taon, kasi ang lifespan na ng PS4 since 2013, ang unang release ng PS4, anong taon na? 2024 na. 11 years na ang PS4. Pero, marami pa rin nag-aabay ng PS4 ngayon. Bakit? Ang mahal kasi ng PS5. Kung sulit, for me ilang buwan ko pa rin nagagamit yung PS4 ko. July,
ay June, July, August, September, October, 5 buwan na October, December, ay, October, November, December, 7 buwan, January, February, March, April, nine months. 9 months ko nang gamit yung PS4 ko. So, sulit. Sulit. So, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Peace.